Representative Jinky Luistro at Party List Representative Terry Didon galit kay Diskaya sa bigong bigkasin ang mga pangalan ng mga Duterte para idawit sa mga anomalya sa flood control project. Mga congressman, pilit na dinadamay ang pamilyang Duterte sa mga kasamaang ginawa ng mga kawatan sa Kamara. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Binatikos ni Jinky Luistro at Terry Didon si Curly Diskaya, ito'y matapos hindi banggitin ni Diskaya ang mga pangalan ng mga Duterte para isangkot sa mga hindi naman nila ginawa. Ayon sa isang political analyst na sobrang desperada ang mga congressman na itapon sa mga Duterte ang kanilang masasamang ginawa upang hugasan ang kanilang mga pangalan. What makes the situation during the past administration different? Bakit ayaw niyang pangalanan? When in fact, during the past administration, he is the top one contractor. I wish to ask, Mr. Chair, nagkaroon ba ng selective amnesia si Mr. Diskaya? Tanda niya yung mga nanghingi sa kanya during the current administration. Pero it seems he totally forgot already about the people who might have asked for the same requirement as well during the past administration when he ranked #1 with regards to the biggest awarded contract among the contractors in the entire country, Mr. Chair. And I wish to remind our resource person, hindi pwedeng ang pagsasabi ng katotohanan ay selective lamang. When you take your oath to tell the truth and nothing but the truth, you have to disclose everything. Hindi pwedeng ang i-disclose mo lang 23 up to 24 and then 2016 to 2022 nakalimutan mo na. How can that be possible, Mr. Diskaya? And of course, let us remind our resource person again. Falsus in uno, falsus in omnibus. I am questioning the veracity of your affidavit. It is full of inconsistencies. It is full of false testimony. And with your refusal to disclose what happened during the past administration, it casts doubt, strong doubt, on the truthfulness of the contents of your affidavit. Mr. Diskaya is still attesting to the truthfulness of the contents of his affidavit dated September 6, 2025, which he presented in the Senate and where he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Diskaya, ito po ba'y pinatotohanan niyo pa? Yes po, Your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Your narration of facts in your affidavit involves billions of pesos. Mr. Diskaya, significantly, under the law, if it is 50 million and below, the case is violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. But if the case is more than 50 million, it constitutes violation of anti-plunder law. I want you to realize violation of anti-plunder law is punishable by life imprisonment and it is a no-bail offense. Which means if information will be filed by the Sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing, kayo pong mag-asawa and the rest of the co-accused ay makukulong at mapapahiwalay sa inyong mga anak. Do you realize that? Your Honor, ano po, lahat po ng project po namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, can we please direct the resource person to be responsive to the question? Please be responsive, Mr. Diskaya. Your Honor, lahat po ng project namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, for the guidance of the resource person, I will repeat the question. Earlier, ang sabi po ni Mr. Diskaya, to this time ay pinatotohanan pa rin niya ang nilalaman ng kanyang sinumpaang salaysay. And I wish to remind him that that sinumpaang salaysay constitute an offense we call violation of anti-plunder law. Plunder, to distinguish the same from Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Mr. Diskaya, is punishable by capital punishment, is a capital offense
punishable by life imprisonment and is a no-bail offense. Which means, kung ang kaso po'y may isasampalaban sa inyong mag-asawa, kasama ang inyong mga co-accused, the entire period of hearing, kayo po'y nakakulong at mapapahiwalay po sa inyong mga anak. Yun po ba'y nare-realize nyo when you executed this sinumpaang salaysay? Mr. Diskaya? Your Honor, tatanungin ko lang po ang legal counsel ko. Mr. Chair, I don't understand that it seems that the resource person executed an affidavit without realizing the implications of the contents. Please respond, Mr. Diskaya. To simplify the question, Mr. Diskaya, nauunawaan niyo po ba ang repercussion, ang epekto, ang implication, ang consequence ng salaysay na inyong isinagawa sa inyong buhay, pamilya? Yes, Your Honor. Do you understand as well that in this affidavit, Mr. Diskaya, kayo po'y umamin na? Do you understand that? You already made an admission about the commission of the case of plunder with your affidavit. No, Your Honor. But you were the one narrating. Kasi, Your Honor, ano po ito? Pinilit lang po kami, Your Honor. Pinilit lang po. That is for you to prove. But in as far as this committee is concerned, including the members, when we go over your sinumpaang salaysay, to me it appears you are admitting already to the case of plunder. And the worst thing, Mr. Diskaya, among the lawmakers and the DPWH officials whom you identified, all of them denied. Do you understand the implication of this? I asked the lawyer. Yes, please. Your Honor, yes po. You understand. Okay. So, Sorry, before proceeding, Congresswoman Luistro, ano yung context na sinabi niyong pinilit lang po kayo? Nandito pa sa aking salaysay na ayaw po namin magbigay. Okay, alright. Naintindihan ko na. Kaya lang po. Hindi ko kayo pinilit isulat itong affidavit. Hindi po. Okay, alright. Thank you. okay, so, naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya po Why did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo. Kaya po, napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po, lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kami patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin, hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay isinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una pareho na naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantalang ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudya sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tingnan nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Mr. Chair, if I may
if I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? Bali, ano po, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. ano po, tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Ang ano po, presidente po at saka yung Senate po. I don't think so, DOJ Mr. po. Diskaya. Becoming may a state interject? witness is a decision that comes from the court and not from you. And there are requirements that we have to consider. If I may share this to the public, under the rules of court, to become a state witness, number one, the testimony must be, there must be an absolute necessity for the testimony. Number two, it can be corroborated. Number three, no other direct evidence. Number four, no previous conviction. And number five, the accused must appear as not the most guilty. Do you think with these requirements, the court will approve your application to become a state witness? Yes po, Your Honor. Do you appear as not most guilty? Yes po, Your Honor. But you have to realize nonetheless, Mr. Diskaya, it is not you who decide. It is the court who decides whether you will be admitted or not as a state witness. And if you are not admitted as state witness, definitely then you will be one of the co-accused. And with your admission that you made already in the Senate and before this committee, I think the offense of plunder is already established. That is why I wish to go back to the question. What made you decide to execute this affidavit, considering the very complicated consequences of your admission? Your Honor, I ask my counsel muna. Yes, please. Your Honor, nasabi ko na po yung mensahe ng sinabi ko po kanina. So it's because mas pinipili mo na makulong kesa sa magalit at mapatay ka ng mga taong nagagalit sa'yo. Do you confirm that, Mr. Diskaya? Yes po, Your Honor. Okay. I wish to invite your attention to paragraph 9 of your affidavit. Mr. Diskaya, sabi mo dito, nagkaroon ng kaunting tagumpay. Kaunting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti naming mag-asawa na mag-expand at bumuo ng iba pang kumpanya. Can you please enlighten us, what is kaunting tagumpay to you? Your Honor, naging umulad po yung aming kampanya, kaya po nagtayo po ang misis ko ng sarili niyang korporasyon. Can we please convert this into quantitative terms? Magkano po ba yung kaunting tagumpay na kinita ng St. Gerard, which prompted you to incorporate additional corporations? Your Honor, ano po, wala po akong data sa ngayon, Your Honor, pero bigyan niyo po ako ng pagkakataon para po. But at least give us an idea, is this millions or billions? Below, lagpas ano naman po, lagpas 100 millions naman po. Lampas ng 100 million, pero hindi lampas ng 1 billion. Your Honor, pag, ano po ba yan, revenue po o yung net profit? Revenue, Pag revenue po, billions po. billions. How many billions? 1 billion more po, Your Honor. And 1 billion is kaunting tagumpay to you? Kasi, Your Honor, ano po yan, revenue siya, hindi siya net profit. Nonetheless, 1 billion is a very huge amount. And you consider that as kaunting tagumpay? Yes or no? Your Honor, ano po ito, parang terminology lang po itong salita na ito. I wish to invite your attention as well to paragraph 13. Ang sabi mo naman dito, hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema. Pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Can you expound on this? Your Honor, ayaw naman po talaga namin mapasama sa ganitong klase ng sistema. Pero siyempre po, napipilitan lang po kaming magbigay sapagkat hindi po matutuloy ang project pag hindi po kami nagbigay. When you say napipilitan lang po kaming magbigay,
at hindi matutuloy ang project kapag hindi nagbigay. You are referring to the DPWH officials and some lawmakers you identified in your affidavit, yes or no? Yes, Your Honor. I see. So you want us to believe na kung wala itong mga taong pinangalanan mo, ay hindi ka magkakaroon ng mga kontrata mula sa DPWH. Is that what you wanted to say? No, Your Honor. Kasi sumasali po kami sa mga public bidding. Pag na-award na po yung project at saka nagkaroon ng notice to proceed, doon na po kami hinihingan. Hindi po ma-implement ang project or matatapos kung hindi po kami magbibigay. Yes, but you stated in your affidavit na pilitan ka lang. Yes, Your Honor, kasi hindi po namin gusto na magbigay. Hindi mo gustong magbigay pero napipilitan kang magbigay sa mga pinangalanan mo dahil hindi ka magkakaroon ng hanap buhay. Tama o mali? Your Honor, ano po, kailangan po, Your Honor, kasi kung hindi po, Please do not change the context of your affidavit. We are educated people here. Mr. Diskaya, I just want it to come from you. Sabi mo, napilitan ka lang. What does that mean? Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero napilitan kang magbigay to be able to get a contract and have them implemented after the award. Tama o mali? Your Honor, hindi po. Awarded na po sa amin ng project. May notice to proceed na po. Pero, Okay, let me correct. Awarded ng project, napilitan kang magbigay, pero dahil kung hindi ka magbibigay, ika-cancel ang project. yes, Your Honor, or right of way problem o di kaya mutual termination po ang mangyayari. So, it means mawawala yung hanap buhay mo kung hindi ka magsasubmit dun sa system na sinasabi mo. Tama o mali? Hindi po matatapos ang project. Hindi po maumpisahan. Makakancel po. So, that's precisely the point. Yun yung gusto mong sabihin sa affidavit mo. Napilitan ka lang mag-submit dun sa kanila, mga taong pinangalanan mo, dahil hindi ka makakaumpisa o makakatapos ng project. Did I say it right? Yes, yes, Your Honor. All right. So would you agree with me if I would say that per your experience, kung walang DPWH officials at kung walang mga lawmakers na binanggit mo sa affidavit, walang hanap buhay etong mga construction company mo? Mas, ano po, maganda po ang buhay. Ibig sabihin po, mas makakapaghanap buhay po kami. Pag wala I see. pong ganun. Opo. Kasi public bidding po ang mangyayari lagi. No. Please listen to the question. Ang sabi mo sa affidavit mo, napipilitan ka lang. Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero kaya ka nagbibigay ay dahil hindi mo mai-implement ang project mo dahil ika-cancel nila. That is suffice to say that kung wala sila, wala kayong hanap buhay. Tama? No, Your Honor. What else would you like to mean by this statement? Your Honor, ibig ko pong sabihin dito, kung wala pong pumipigil na ma-implement namin ng tama ang project at hindi po makakancel o walang right of way project, malaya po kaming makakapag-implement ng proyekto po. Okay, but nonetheless, the reason why you are saying nagbibigay ka sa kanila ay para makatapos ka ng project mo. Tama ba yon? Dahil hindi po kami makakasingil at ipapamutual terminate po ang project kapag Precisely. hindi po kami sumunod sa kagustuhan nila. Pag hindi ka nakasingil, walang hanap buhay ang kumpanya nyo. Tama ba yon? Tama po. Okay. So, ibig sabihin, in as far as the period of time referred to in your affidavit is concerned, ang hanap buhay mo, ayon sa'yo, ay dahil pinapayagan ka, pinapatapos ka, at naiipa-implement sa'yo ang mga project mo sa pamamagitan ng mga taong pinangalanan mo. Correct? Your Honor, paulit nga po. Ulit ang tanong mo. May I be clarified first? Ano ho bang period of time or